Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Mayeng, 31 years old na ngayon at isang sales lady sa mall. Dito ako nakatira sa San Fernando, Pampanga pero tubong Visayas ako. Ang ikukwento ko sana sa inyo ay nangyari matagal na panahon na. Noong teenager pa ako at nakatira sa barangay Tamalulod, Mambusaw, Capiz. Na mga panahong yun ay nag-aaral pa ako ng high school at pagkatapos ng klase ko ay dumidiretso ako sa karinderya kung saan ay namamasukan ng aking ina bilang isang tendera. Isang serbidora at tagahugas ng pinggan. Ito ay ang karinderya ni Aling Tinay at talaga namang hindi matatawaran, papadudot ang mga lasa ng mga pagkain kaya dinadayo talaga siya ng mga tao mula pa sa ibang kalapit na lugar namin. At dahil po dito ay malaki ang kinikita ni Aling Tinay na siyang sinishare naman niya sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagdadagdag sa arawang sahod ng mga ito. Siyempre tuwang-tuwa naman sila mama kay Aling Tinay kaya kahit na istrikta ang may-ari ay mahal na mahal siya ng kanyang mga tauhan. Isang gabi ay may isang lalaki ang kumain sa karinderya ni Aling Tinay. Talaga namang in-order niya lahat ng pagkain dito habang kumakain siya ay lagi niyang pinupuri si Aling Tinay dahil sa lasa ng mga pagkain, papadudot. Grabe ho ang sarap ng mga pagkain ninyo, Aling Tinay. Ang lalambot ng mga karne. Anang ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Sani. Siyempre tuwang-tuwa naman ang matanda dahil sa mga papuring natatanggap niya mula sa kanyang mga loyal customers. Sa ikalawang gabi maaga nagsara ang karinderya ni Aling Tinay at nabalitaan ko sa nanay ko na pupunta siya ng maaga sa bayan para sa pagpapareserba ng mga karne para sa lulutuing mga ulam. Nakauwi na kami ng nanay ko sa bahay at nagpaalam akong may bibilihin lang dahil may proyekto kami sa paaralan. Habang naglalakad ako ay nakita ko yung lalaking kumakain noon sa karinderya ni Aling Tinay at buwaba ito ng kotse. Kaya naman hindi ako nag-atubiling sundan ito. At para hindi na ako makagawa ng ingay ay medyo lumayo ako sa kanya. Nakita ko siya pumasok sa bahay ni Aling Tinay at kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nito dukutin si Aling Tinay. Halos mapatili ako dahil sa ginawa niyang paghampas kay Aling Tinay sa batok para lamang makatulog ito. Medyo matanda na rin kasi si Aling Tinay tapos ay gaganyanin pa niya. Papadudot, tumakbo ako palabas sa tinataguan ko at nauna ako sa kotse noong lalaki sa pinakalikod ako nagtago noong marinig ko sa backseat niya nilagay si Aling Tinay at nagtakip agad ako ng bibig at pinakiramdaman ang pagbaybay ng kotseng dala niya. Ilang oras lamang ay huminto ito at binuksan niya ang kotse ng backseat at kinuha si Aling Tinay. Ako naman para makahingi ako ng tulong ay sinilent ko ang cellphone kong dala. Buti na lamang at may load akong pantawag at pantext. Tinext ko ang nanay ko at sinabi kong kinidnap si Aling Tinay. Tumawag siya kako ng pulis. Dahan-dahan akong buwaba sa kotse at nakita kong nasa isang bahay kami at umakyat ako sa bakod mismo ng bahay nung kumuha mismo kay Aling Tinay. At kitang-kita ko kung paano niya itali si Aling Tinay sa upuan at may nakahanda sa kusina niyang mga kagamitan sa pagluluto.
Ano to, magluluto siya tapos ay ipapatikim niya kay Aling Tinay? Narinig ko mismo ang sinabi niya. Sarap na sarap ako sa niluluto mong ulam, Aling Tinay. Kaya gusto kong makuha ang mga lasa noon, kaso nga lang, sa sobrang daming nasayang na karne na binili ko, ikaw ang gagawin kong pangsahog sa mga lulutuin ko. Muntik akong mapatili nang biglang tagain niya ang ulo ni Aling Tinay. Sa sobrang takot ko ay agad akong tumakbo palabas ng bahay at agad akong nagtago sa pinakamalayo. Pero Papa Dudut, kitang-kita ko kung paano magbukas ang pinto noong bahay ng lalaki at buti na lamang at nakapagtago ako. Grabe ang kabang inabot ko, pero bakit kailangan niyang gawing pangsahog si Aling Tinay? Nasisiraan ba siya? Agad akong humingi ng tulong sa nanay ko at ilang oras lang ay agad na dumating ang mga pulis. Agad nilang pinasok ang bahay ng lalaki at nakarinig ako ng mga putukan sa loob, pero huli na pala dahil namatay na at niluto na niya si Aling Tinay. Namatay din ang lalaking si Sunny dahil sa ginawa niyang katarantaduhan sa matandang kagaya ni Aling Tinay. Samantala, lumabas sa investigasyon na si Sunny raw ay nagmula sa isang angkan ng pinagbibintangang aswang. Hindi lang pala si Aling Tinay ang naging biktima nito. Maging ang ilang tindera sa palengke, mga batang palaboy sa kalsada at kahit yung mga pokpok na nagbebenta ng aliw ay nabiktima na rin ni Sunny. At ayon pa sa nabalitaan ko ay kwento raw ng mga kapitbahay ni Sunny ay madalas silang pagbantaan ng lalaki na kung gagawa ang mga ito ng mga bagay na kanyang ikakagalit ay ipapakain daw niya sa ang kanyang aswang ang mga kapitbahay niya. Kaya takot na takot daw ang mga ito at walang may gustong kumontra. Sa kabilang banda, nang iimbestigahan naman ng pulis ang angkan ni Sunny na taga Mambusaw din, ay hindi nila ito mahagilap. Dahil sa napatay naman si Sunny kaya agad na sinarado na ang kaso. At sa paglipas ng mga buwan ay unti-unti nang nakalimutan ng taga rito ang nangyari kay Aling Tinay. Pero Papa Dudut, pagkatapos ng pangyayaring yon ay siyang pagdating naman ng kababalaghan sa pamilya namin. Nagsimula sa tiktik hanggang sa tuwing madaling araw ay merong mga tumatapak sa yero ng bubong namin. Hanggang sa nalaman namin mula sa isa naming kapitbahay na may nakita siyang mga nilalang na umaakyat ng bubong namin. Nasabi kong mga kasi marami daw. Parang nasa 6. Nang marinig yon ni Papa, hinala niya ay mga akyat bahay yon at gusto lamang kaming pagnakawan. Pero giniit sa amin ng aming kapitbahay na hindi raw tao ang nakita niya kasi payat ang mga ito. Walang buhok pero maitim ang balat. Kutob niya ay mga aswang daw ang umaakyat sa bubong namin. Ngunit hindi kami naniniwala sa aswang kaya sinantabi namin yon. At mas pinaniwalaan namin na mga magnanakaw ang umaakyat sa bubong namin tuwing gabi. At dahil malakas ang loob ni Papa, ay palagi siyang lumalabas ng bahay habang may dalang itak sa tuwing may maririnig kaming mga kaluskos sa labas at pagyapak sa aming bubungan. Hanggang sa isang gabi bigla na lamang kaming binulabog ng mga paggalaw sa itaas ng bubong namin. Siyempre natakot kami kasi sa puntong iyon ay alam naming hindi magnanakaw o akyat bahay ang nasa labas. Dahil bukod sa mga yapak na naririnig namin sa bubong, naririnig din namin ang mga pagaspas ng malaking pakpak. Oo, biglang humahangin sa labas. Pero hindi nagpasindak noon si Papa at galit na galit itong lumabas ng bahay habang may dalang itak. Kung sino man kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Magharap-harap tayo, narinig kong sabi ni Papa sa labas. Pagkatapos ay mariin din at panay ang mura niya. Hanggang sa bigla na lamang siyang sumigaw sa takot. Dahil sa taranta namin ni Mama, agad naming kinuha ang 2 pang itak namin sa kusina at buong tapang kaming lumabas ng bahay para harapin ang magnanakaw at alamin kung ano ang nangyari kay Papa. Pero nagtaka kami ni Mama dahil paglabas namin ay biglang tumahimik ang paligid. Hinanap namin si Papa hanggang makita namin siyang nakahandusay at duguan. Agad naming sinakloloan si Papa.
Buhay pa siya, tumihinga pero kapansin-pansin ang mga sugat niya sa braso at dibdib maging sa likod. Para bang kinalmot siya ng isang mabangis na hayop. Anong nangyari sa iyo, Dodong? Naiiyak at natatarantang wika ni Mama kay Papa. Bakit kayo lumabas? Pumasok kayo sa loob. May mga aswang sa bubong natin. Inatake nila ako. Nangihinang sagot ni Papa. Napalingon naman ako sa bubungan namin at doon, Papa Dudut, ay kinilabutan talaga ako ng malala. Dahil sa itaas ng bubong namin ay nakita ko ang 3 nilalang na nakatayo at nakatingin sa amin. Itim ang kanilang balat at mabalahibo pa sila. May malaking pakpak na nakatiklop pero kapag in-spread mo ay kahawig niya ang pakpak ng isang paniki. Pulang-pula din ang kanilang mga mata at matatalim ang kanilang mga ngipin. Napalingon din si Mama sa direksyon ng tinitingnan ko at maski siya ay napasigaw sa takot. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay atakihin kami ng 3 halimaw na yon. Pero bigla na lamang lumipad ang 2 papalayo habang ang natira sa gitna ay masamang tumingin sa akin. Na para bang sinasabi niya na babalik sila at hindi pa sila tapos sa amin. Pagkatapos noon ay lumipad na rin ito papalayo. Samantala humingi kami ng tulong noon sa mga kapitbahay para madala si Papa sa ospital. Agad namang rumusponde ang mga kapitbahay namin at pagdating sa ospital ay agad namang ginamot si Papa. Kinaumagahan ay dineklarang ligtas na po si Papa ng mga doktor. Nang makausap na namin si Papa ay doon na nga niya ikinuwento sa akin ang pangyayari. Na pinagtulungan daw siya ng 3 aswang pero ang pinagtataka daw niya ay hindi raw siya pinatay at sa halip ay may sinabi raw ang mga ito sa kanya na ang target nila ay kaming 2 daw ni Mama. Siyempre nang marinig namin yun ni Mama ay kinilabutan kami pero ano ang dahilan? Ang sabi nila sa akin, kayong 2 daw ni Mayeng ang dahilan kaya namatay ang kapatid nila. Hindi pa sila tapos sa paghihiganti nila. Babalik daw sila. Ang wika ni Papa kay Mama habang ako naman ay nakatayo lamang sa gilid at kinakabahan. Hanggang sa bumalik sa alaala ko si Sunny, ang lalaking pumatay kay Aling Tinay. So totoo nga, naaswang daw ang taong yon at balak nila kaming paghigantihan ni Mama dahil kami ang nagsumbong sa mga pulis sa ginawang krimen ni Sunny. Nang gumaling si Papa ay nagpa siya kaming lumipat na ng tirahan. Taga Mambusaw din ang angkan ni Sunny kaya madali nila kaming mapaghihigantihan sakaling bumalik sila. Para masiguradong hindi kami matutunto ng mga aswang ay tahimik at isa-isa kaming umalis ng bahay. Nauna si Mama at 2 kapatid kong bunso, tapos ako na ang sumunod. Pinakahuling umalis naman ay si Papa. Hindi na namin kinuha ang mga gamit namin dahil babalik pa rin naman kami at ayaw naming maghinala ang mga aswang. Nanirahan kami noon sa bahay ng tiyahing kong si Tita Gina, kapatid ni Papa sa barangay Gabuan, Rojas City, Capiz. At least nasa syudad kami at hindi kami magagambala na susundan kami ng aswang dahil ayaw ng mga ito sa mga matataong lugar. Samantala isang araw ay dumalo kami sa isang kasalan ng isa sa malayo naming kamag-anak sa Grand Marino Farm Resort sa Panay, Capiz. Naka-jeep kami papunta doon, may kasama kaming buntis which is yung tiyahing ko. Hindi namin dapat siya kasama kasi nga buntis siya. At sabi ng lola ko ay delikado daw ang mga buntis sa linang. Dahil daw sa mga aswang or ano-ano pang mga elemento. Pero mapilit si tita kaya ayon sumama pa rin kahit sobrang risky. Papa Dudut, naging masaya naman ang naganap na celebration na inabot hanggang gabi. Wala namang kababalaghang nangyari sa tita ko during the wedding. Ako ang taga-bantay niya kasi sabi ni Mama at ng lola ko ay bantayan ko daw ng maigi si tita lalo na at buntis nga ito. Gabi na nang matapos ang selebrasyon. Napagdesisyon na naming bumiyahe na ulit dahil may kanya-kanyang trabaho sila bukas. At habang nasa biyahe, unexpectedly ay tumigil ang jeep sa tabing kalsada sa kadahilanang nawalan daw ito ng ilaw. 3 barangay na ang kalayuan nito sa pinanggalingan namin. Kaya nag-usap-usap sila at napagdesisyonan na lamang magpalipas ng gabi sa jeep dahil baka daw madisgrasya kami dahil sira ang ilaw nito.
Kung ilalarawan ang hinintuan namin, ang magkatabing nitong kalsada ay gubat na. Napakaraming puno at napakadalang ng dumadaang mga sasakyan dahil din siguro madaling araw na. Nainitan ako sa loob ng jeep kaya tumabi ako sa may pinsang ko sa bubong nito. Masaya kami nagkwekwentuhan ng kung ano-ano at napahinto nang makarinig kami ng kakaibang huni. Ito'y parang huni po ng ibon. "Waba kayo dyan, bilis! Andyan na sila, Diyos ko!" Ninenervyos na wika ng lola habang dali-dali kaming pinapasok sa jeep. Naguguluhan ako sa mga nangyayari dahil nagtulong-tulong sila lola na isarado ang bintana ng jeep, maging ang pinto nito. Pati si tita ay pinalibutan nila at kinumutan ng tiyan nito. Maya-maya pa ay may mga itim na ibon na dumating. Hindi lang basta ibon kundi malalaking ibon na kasing laki na yata ng tao. Naghanap sila ng bawang at asin at kung ano-ano pang pangontra na magpoprotekta sa tita ko. Isinaboy ng lola ko ang asin sa labas habang ang bawang naman ay pinahawakan lamang sa tita ko. Sinabihan din kami ng mama ko na magdasal at sobrang kaba ang nararamdaman ko noon. Lalo na noong sabihin ng lola ko na inaaswang daw ang tita ko dahil nga sa buntis ito. Pero duda kami ni mama na si tita lang ang pakay ng mga aswang. "Ma, hindi kaya mga kamag-anak ni Sunny ang umaatake sa atin?" Pabulong kong sabi sa kanya. "Hindi ko alam, pero hindi malabong nasundan nila tayo." Pabulong na sagot ni mama sa akin. "Pero wag ka nalang maingay, Mayeng. Kasi kapag nalaman nilang hinahabol tayo ng aswang ay baka paalisin tayo ng tita Gina mo." Dagdag pa niya sa akin. Kaya nanahimik na lamang ako ng mga sandaling yon. Kalaunan ay unti-unti nang umalis sa mga ibon at nakatulog na ako. Buti na lamang ay nakauwi kami ng ligtas nang magliwanag na. Samantala, pagka-uwi namin ay sinabi namin kay Papa na hindi nakadalo sa kasalan noon ang nangyari sa amin sa jeep. Kaya nung araw ding yon ay naghanda kami at bumili ng mga pangontra sa aswang tulad ng mga asin, bawang at buntot paki. Nagsunog din kami ng gulong sa labas ng bahay namin. Sa kabilang banda ay lumipas ang mga buwan at wala namang nagparamdam o nagpakitang aswang sa amin. Nanganak din ng matiwasay noon ang aking tiyahin kaya ang buong akala ko ay hindi na kami babalikan pa ng mga aswang. Nagkaroon ako ng trabaho sa bayan noon at gabi na ako kung umuwi. Ang totoo niyan ay sinusundo pa ako ng pinsang kong si Kuya Romel. Pero isang gabi, hindi niya ako nasundo kaya napilitan akong umuwi ako mag-isa noon. 11:25 PM saktong oras nang makasakay ako ng jeep. Sakto, lamang kasi ang pamasahe ko kaya hindi nasasapat kung sasakay ako ng tricycle. Halos kalahati or masigit din sa isang oras akong naghintay noon nang may lumapit sa aking babae na nakabistidang dilaw at nakaiyapak lang. Nagtanong siya sa akin kung nakita ko raw ba ang shoulder bag niya. Umiling ako at itinuro niya ang punerarya sa kanto. Nag-aantay raw ang pinsan niya at baka daw mahuli sila sa biyahe. Saka siya biglang tumalima noong kumaway ang pinsan niya. Napansin ko yung dugo sa kaliwang bahagi ng katawan niya. Dumadaloy ang dugong sariwa at napagtanto kong wala siyang anino samantalang ako. Maging ang posting naroon at maging ang mga bahay ay may mga anino. At heto na nga ang jeep. Galing pa sa Kulasi at kumaliwa ng dahan-dahan. Buwaba ang driver at inalam niya kung bakit tuminto ang minamaneho niyang jeep. Namatay din ang makina na kanina ay rinig na rinig ko pa. Wala na siyang sakay kasi nakapatay na ang mga ilaw sa mismong loob ng jeep. Nang sumilip siya sa ilalim ay bigla siyang napatakbo sapagkat ang jeep na kanina ay nakapatay ang makina ngunit bigla na lamang nag-start. Napakamot ang driver sa ulo. At doon ko napansin yung magpinsan na nasa loob ng jeep at doon nagtayuan ang mga balahibo ko sa takot at pagkabigla. Pero ipinagsawalang bahala ko lamang ito. Ayoko ding sabihin sa driver ang nakikita ko kasi sa pagkakalam ko ay hindi talaga niya ako paniniwalaan. Eto na sumakay ako katabi ng driver, usap ng konti tungkol sa lugar kung saan kami parehas nakatira. Nakagaanan ko ang loob ng driver kasi palabiro din. Iaabot ko na sana ang bayad ko nang kinalabit ako ng pinsan ng nakabistidang dilaw. Ate, may sasakay saglit.
Ang lamig ng mga daliri niya, akala mo'y bakal na naulanan. Kaya tumalima ako at sinabi ko sa driver na may sasakay. Hininto niya ang jeep sa kanto papunta sa waiting shed. Nagtanong ang driver, "Miss, wala namang ibang tao dito bukod sa tayong dalawa na nasa jeep. Gutom lang yan." Pahabol niya at ang mata ko ay nakatingin sa mga sakay sa jeep na lulandi namin. Nadagdagan ng 5 pasahero. Oo, 5 pasahero na ako lang ang nakakakita. Umandar na ang jeep ng dahan-dahan sabay pinaarangkada niya ng mabilis dahil siguro ay natakot din. Napangiti siya sa akin sabay tapik sa balikat ko. May mga nararamdaman din ako pero hindi ko sila nakikita. Minsan nga may parang may pumipigil din sa dinadaanan ko katulad kanina. Kaya pala siya bumaba. Madalas daw mangyari sa kanya yon kaya hinahayaan niya na lamang. Nung biglang may nagsalita at parehas naming narinig ang sinabi, "Kuya, ihinto mo muna, may mga aswang na nag-aabang sa inyo." Papadudot sabay kaming napatingin ng driver sa likuran at doon namin napagtanto na may ibang pasahero talaga kaming nakasakay na ako lamang ang nakakakita. Samantalang naramdaman lang niya. Marang hininto ng driver ang jeep sa gilid ng eskwelahan. Buwaba yung 5 huling sumakay, pare-pareho ding may bakas ng dugo sa iba't ibang parte ng mga katawan nila. Samantalang ang 2 ay naiwan pa. Pinaandar ulit ng driver ang jeep at sinabi niyang, "Miss, magdasal tayo habang nagmamaneho ako." Aniya, sumang-ayon din ako. Pagkatapos naming magdasal ay gumaan ang pakiramdam naming dalawa at napansin kong nawala na yung mga magpinsan na nakasakay sa jeep na aking sinakyan. Pero papadudot, mamayang kaunti may narinig na kaming lumilipad sa ibabaw ng jeep. Agad kaming nataranta ng driver at siyang kumuha ng bakal sa ilalim ng driver's seat at yon ang gagamitin niyang pangdepensa sakaling magpumilit pumasok ang mga aswang sa jeep. Lalong binilisan ng driver ang pagmamaneho sa kanyang jeep. Ako naman ay naramdaman kong may naglanding sa ibabaw ng jeep. Ang nakakatakot pa ay may mga nakakasalubong kaming mga tricycle at jeep ang sumisigaw na may aswang sa bubong ng jeep namin. Dahil sa takot ay napadaba ako sa gitna ng jeep para hindi nila ako mahablot mula sa bintana. Mamayang kaunti ay may nakita akong isang lalaking nakahubad na bumaba mula sa bubong at bumaba siya sa mismong pinto ng jeep sa puwitan. May itim siyang lalaki, namumula ang mga mata at akmang papasok na sa loob nang biglang may nagwangwang mula sa labas. Yun pala ay police mobile na nakabuntod sa amin. Agad na lumabas ang lalaki at umakyat muli sa bubong ng jeep pagkatapos ay narinig ko na parang lumipad ang mga ito. Papalayo na. Uminto naman ang jeep namin pati na ang police mobile na nasa likuran namin. Tinanong kami ng mga pulis kung okay lang ba kami at kung may nasaktan ba sa amin. Buti na lamang talaga at hindi kami sinaktan ng mga aswang. Samantala, dinala kami sa police station at nagstay muna kami doon ng driver ng ilang oras hanggang sa nagpaalam na sa akin ang driver. Aabutan ko pa naman sana ng bayad sa aking pamasahe ang driver pero sabi niya ay wag na lang daw. Masaya na raw siya at ligtas kaming dalawa. Nagpasalamat din siya sa akin at naghabilin ako sa kanya na mag-iingat siya palagi sa pagbabiyahe at magdasal. Sa kabilang banda ay nalaman ko na talamak ang aswang sa lugar na yon. Marami palang nabibiktima ang mga aswang ngunit hindi nababalita sa TV o radyo. Naalala ko tuloy yung mga multong nagpakita sa akin at nagbabala tungkol sa paparating na mga aswang. Hindi kaya naging biktima sila ng mga aswang? Hindi ko po alam, Papa Dudut. Pagdating naman sa bahay ay agad kong ikinuwento ang aking naramdaman at nasaksihan sa aking mga magulang. Kaya makalipas ang 1 buwan, nagpasya kaming lumipat mula Rojas City papunta sa San Fernando, Pampanga. At nanuluyan kami sa isa naming malayong kamag-anak na naroon. Simula noon ay doon na kami namuhay ng payapa at tahimik. Malayo sa mga aswang at kaanak ni Sunny na gustong maghiganti sa amin. Tunay na makapangyarihan ng panalangin. Sana'y ugaliin natin dahil hindi tayo kailanman pababayaan ng nasa itaas. Walang sino mang aswang ang magwawagi kung malakas naman ang paniniwala mo sa ating Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
Lubos na gumagalang, Mayeng de la Cruz. Maraming salamat Mayeng sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Gian Gianna Vlogs at ang Kaistorya Horror YouTube channel. Tama ka sa sinabi mo na walang sinumang aswang o nilalang ang makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sakali mang ginugulo ka ng mga masasamang elemento o kampo ng kadiliman, maging sandingan mo ang Panginoon pero syempre huwag rin kakalimutang humingi ng tulong sa mga alagad ng simbahan. Nang sa ganon sa pamamagitan nila ay malabanan ang anumang pagbabanta ng puwersa ng kadiliman sa iyong buhay. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers at mga sharer ng ating storya. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.